Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. So, purihin ang ating buhay na Diyos na tayo ngayon ay muling sama-sama na magpuri at sumamba sa kanyang dakilang pangalan. So, tayo po muna ay manalangin. Our Father in heaven, once again, we come to you, Lord, this morning, thanking you for this great privilege that you have given us, O God, to study your precious word. Father, we acknowledge our nothingness and we ask the Holy Spirit to work in our midst. Please, illumine our hearts and mind and give us an understanding, O Lord, that comes from you. Give us a humble heart na tanggapin namin ang inyong pagpapahayag, ang inyong pangungusap sa buhay ng bawat sa amin sa pamamagitan ng inyong buhay na salita. And be with your servant, O God, as I deliver your message this morning. To you, Lord, we commit all of these things in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 says, "If anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and all things are become new." Now, this is the new position of every person who come to the saving knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. The old self, o yung ating sinful nature, is gone, and God has given us the new nature. No? And this new nature is the miracle God gives to every believer in the Lord Jesus Christ. It is the inner change. Yung pagbabago ay nandun sa loob, produced by the Holy Spirit. The new nature creates new desires. So kung mapapansin niyo po, nang kayo ay makakilala sa Panginoon, meron kayong mga gawi, meron kayong mga naisin, na ngayon iba na yung nais nyo. Dahil doon sa pagbabago na ginawa ng ating Panginoong Diyos. New affection. Kung noon ang pag-ibig mo ay mga bagay na inaalok ng sanlibutan, then ngayon, konti na lang. So, nandun pa rin. Biro ko nga sa mga layman, no? Kung doon merong nightlife pag Friday night, no? Ngayon, ang nais mo ay pumunta sa isang lugar kung saan ikaw ay makapag-aral ng salita ng Diyos kasama ang mga kapatiran. And new power to live a godly life. This is very clear in the book of 1 Peter chapter 1 verse 3 kung saan ibinigay na ng Diyos yung lahat ng ating pangangailangan o kapangyarihan upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan para sa kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Now, though the believer still battles the flesh, no, dahil nandito pa tayo sa laman, God provides victory through the Spirit. And this nature does not remove the struggle with sin. Kaya nga, bawat isa sa atin, no, meron pa ring laban eh. Meron tayong mga bagay na gusto nating gawin pero hindi natin magawa. May mga bagay na ayaw nating gawin at yun yung mas madali nating gawin dahil nandun pa rin tayo sa laman. But the good news is this, God gives us the power to overcome those struggles na meron tayo through the working of the Holy Spirit dun sa life ng bawat isa sa atin. Now, it is God's will for every believer to live out the new nature that has given to them. Ibig sabihin, when God changes us, no, nais ng Panginoong Diyos na makita yung pagbabago na yon sa buhay ng bawat sa atin. He wants the believers to live a holy life, a Christ-centered life. A life that reflects Christ, a life that gives honor to God. Now, we usually compartmentalize, no, a Christ-centered life or our faith inside the church. Parang pag pinag-usapan natin ang sacredness or holiness, parang ang feeling natin, dun lang yan sa simbahan. Parang mas madali na magpaka-Kristiyano kapag nandun tayo sa loob ng iglesia. Agree? Oo, umamin ha, di ba? Pero dito, di ba, parang ang bait-bait. Pag nagsinabing mag-pray, let's pray, di ba? Parang madali tayong makitungo sa mga tao. But nakalimutan natin, sa buhay natin bilang mananampalataya, na ang pananampalataya, yung pagbabago na ginawa ng Panginoon, hindi nakalimit sa isang lugar. Nais ng Panginoong Diyos na makita yung pagiging tunay na mananampalataya saan man tayo naroroon. Gusto ng Panginoon na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, makita si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. And I believe kung meron mang bagay o lugar na dapat na makita higit sa lahat yung pagiging Christ-centered ng isang tao, hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi doon sa community, no, sa
corporate o sa workplace, and at the same time, lalong-lalo na sa loob ng pamilya. What is my point? Many times we thought that being a follower of the Lord Jesus Christ, parang natitigil doon lamang sa iglesia. At nakakalimutan natin na mas maraming tao, mas maraming oras na nakikita yung pagiging Kristiyano natin sa labas ng iglesia. Tanong, ilang oras tayo sa church? Average. Sabihin na natin 2, di ba? O kaya 3. Pero sa workplace, ilang oras ka? Kung 8 times mo sa 6, that is 48. Kung wala kang pasok na Saturday, that is 40, di ba? Pero kung nag-overtime ka pa, sabihin na natin na 10 hours a day, meron kang 60 hours sa 6 na araw. At kung 5, 50. Now, what is 50? No? Yung ratio natin, 2/50. Parang napakaliit ng porsyento na ikaw ay naglalagi sa iglesia. Samantalang napakalaki ng bilang ng oras doon sa labas ng iglesia. Kung kaya yung pagiging tayo, mas higit na nakikilala pag nasa labas tayo ng iglesia. Tama? At doon mas nakikita yung sinasabi nating pagiging Kristiyano. Yung pagiging tunay na tagasunod ni Kristo. Kasi doon, walang nagbabantay na pastor. Walang mga kapatiran na nagsasabi na, uy, Kristiyano tayo rito. Di ba? Doon, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Pero nakalimutan natin na ang pagiging mananampalataya ay hindi part-time sa buhay ng bawat isa sa atin. Full-time po tayong Kristiyano, paalala lang. No? At bilang mga mananampalataya, nais ng Panginoong Diyos na maging puno tayo ni Kristo, a Christ-centered life. No? Pag sinabi natin Christ-centered life, ano bang ibig sabihin nito? Siguro para mas madali, no? Tanungin muna natin, ano ba ang self-centered life? Kasi mas madaling i-define yun, no? Pag sinabi natin self-centered life, no? Sa madaling salita, it is a life full of himself. He is preoccupied of himself and his affairs. His only concern is himself, his own interest, needs, and desires. Sa madaling salita, umiikot yung kanyang buhay, yung kanyang desisyon sa kanyang sarili. Ang laging iniisip, yung kanyang sariling kapakanan lamang. But when we talk about Christ-centered life, no, it is a life that is full of Christ. His main purpose in life is to glorify God, to please Christ more than anything. It is a life in which Jesus Christ is the ultimate focus, the ultimate guide and purpose for every decision, thought, and action. It is a life that revolves around Him, around the Lord Jesus Christ, rather than around oneself, a career possession, or other people. So the greatest desire of a Christ-centered people is to please God and grow to be more like Christ. And the chief aim of Christ-centered life is to glorify God. At wag natin wag tayong ma-confuse doon sa Christ-centered life sa religion-centered life. Parang we have this wrong connotation na pagka tayo ay laging nasa loob ng simbahan, kapag merong tayong nagbabasa ng Biblia o nananalangin ng gusto, parang puspos tayo ni Kristo. Now, tama yon. Parang hindi ka pwedeng maging puspos ni Kristo kung hindi mo gagawin yung mga bagay na nais niya para sa atin. Pero yung panlabas na kaanyuan ay hindi pwedeng pagpalit doon sa katotohanan na si Kristo yung naghahari sa ating buhay. So pag sinabi natin Christ-centered life, no, nakikita si Kristo sa bawat sa atin. Parang we have this doctrine of union with Christ. In other words, Christ is in us, we are in Christ, Christ is with us, and we are with Christ. At pag sinabi natin Christ is in us, supposed to be mag-manifest si Christ. Nagre-reflect si Christ sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa madaling salita, a Christ-centered life, no? Yung karakteristik na meron si Kristo nakikita sa buhay ng bawat sa atin. Paano namumuhay si Kristo? Yun din yung nakikita sa isang tao na puno o puspos ng banal na espiritu.
At kahit saan tayo pumunta, supposed to be, yun yung bagay na nakikita sa atin. Now, maraming katangian ang ating Panginoon, like humility, no? Patience, ang daming mga bagay. But this morning, we will focus doon sa love na karakteristik ng ating Panginoong Diyos. Paano ba magmahal si Kristo? Ang pagmamahalan ay malinaw na marka na tayo ay bago ng nilalang. At bilang mga bagong nilalang, no, or new creature, nais ng Panginoong Diyos na tayo ay magmahalan sa isa't isa. Pakitingnan mo yung katabi mo, madali bang mahalin yan? Buti na lang asawa mo yung katabi mo. Mas lalong humirap, di ba? So, but this is the will of God and the command of God for all of us. Now that we are in Christ, no, supposed to be makita si Christ sa buhay ng bawat sa atin. Tatlong bagay yung titingnan po natin ngayon. Pinilit to pinilit, no? Number 1 is the mandate to love. The mandate to love. Look at verse 7 ng 1 John chapter 4. Sabi doon, Beloved, let us love one another. Actually, this command to love one another in this chapter, no, chapter 4, stems from chapter 3, verse 23. Kung saan sinasabi na, and this is His command, to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. Kung tunay na tayo ay nasa katotohanan, kung tunay na tayo ay mga anak ng Diyos, going back to sa verse 19 ng chapter 3 to 22, sinasabi rito na kung tunay na tayo ay nasa katotohanan o sinasabi natin na tayo ay nasa katotohanan at tayo ay mga anak ng Diyos, then susundin natin yung kanyang utos. At ano yung utos ng Diyos? So very clear, ang magmahalan sa isa't isa. Ako niyo po yung idea? Parang itong mga maling tagapagturo, parang they claim na sila yung nasa tama, sila yung nasa katotohanan. But once again, Apostle John emphasized that if you are truly doon sa katotohanan, dapat nagmamanifest yung katotohanan na yan. At ang katotohanan na yan, yung pagmamahalan sa isa't isa. Now, ang daming utos sa atin sa Biblia na tayo ay magmahalan. At ang pamantayan sa utos na ito ay ang pagmamahal ni Kristo sa sangkatauhan. Ano ibig ko sabihin? If you will read the command, love one another, laging merong kasunod, just as Christ loves you. Paulit-ulit yan. Ibig sabihin, yung pamantayan natin sa pagmamahalan sa isa't isa, hindi lamang dahil kaibig-ibig yung tao na yan. Hindi lamang dahil magka-vibes, parang meron kaming, ano bang tawag doon? Parang magkasundo kami. Pares kami ng personality. Hindi lamang, kundi minamahal ko siya o mamahalin ko siya kasi yun yung gusto ng Panginoong Diyos at kung paano niya akong minahal. Now, tingnan po natin yung mga utos. Mga 20 lang po ito. No? Number 1, sabi niya, a new command, in John 13, 34 to 35, pwede pong pakibasa. No? Ang linaw po, di ba? Love one another as I have loved you, so you must love one another. Sabi niya, bagong utos, sapagkat in the Old Testament, the command is, love your neighbor as yourself. Pero ngayon, itinaas yung level. Still, same pa rin yung command na love one another o love your neighbor, but the command, medyo yung pamantayan, yung level tumaas kung paano tayong minahal ng ating Panginoong Jesucristo. John chapter 15, verse 7, my command is this, love each other as I have loved you. Ephesians 5:25. Uy, nakangiti yung mga asawang lalaki. Husband, ay babae pala. Love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Ang dami pang mga passages na pwede nating basahin at bawat isa niyan, tulad ng nasabi natin kanina, ang pamantayan ng utos na ito o sa utos ng pagmamahalan sa isa't isa ay yung pagmamahal ni Kristo sa atin. Now, please note that
while love is inevitable, hindi mapipigilan yan na resulta ng pagiging nasa Diyos. Sapagkat kung si Kristo ay nasa atin, the fruit of the Spirit is love. Di ba? So hindi yan mapipigilan. Pero still, bilang mga anak ng Panginoong Diyos, hindi yan automatic na darating sa buhay ng bawat sa atin. Agree? No? That is why we are commanded to love one another. Now, anong difference? Kung hindi naman pala yan automatic na darating sa atin, bakit may utos? O bakit bakit tayo kinakailangang utusan na mahalin ang bawat isa? Siguro yung difference dito ngayon, because the Holy Spirit is in us, we have now the capacity to love as Christ loved us. Unlike before, yung love natin hindi abot doon sa pamantayan na gusto ng Panginoong Diyos. Sometimes yung love natin nakadepende. Kaya nga, pag nagsalita tayo sa isang tao, I love you because, Pero yung sinasabi ng Panginoong Diyos, you love Him, period. Magmahal ka ng walang kondisyon. Kasi kung sa kondisyon, halimbawa na lang, kung sa asawang babae, nung minahal mo siya, talagang napaka-sexy talaga, di ba? At habang tumatagal, nagiging maladyosa yung kanyang katawan. Mala-Buddha, di ba? Dapat mahalin mo pa rin siya. Kasi nga, hindi nakadepende yung pagmamahal mo doon sa kondisyon. Minahal mo siya dahil yun yung utos ng Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. So, yes, it is inevitable, pero it is not automatic. Kaya merong utos sa bawat isa sa atin. Look at chapter 4, verse 7, yung talata nating pinag-aaralan. Everyone who loves is born of God and knows God. Now, the implication is that the life of God imparted to us in the new birth manifest in love for others. If we are children of the one whose very nature is love, di ba sabi natin, God is love, then we will be like our Father, na nagmamahal din naman sa bawat isa. So ulitin ko ulit, to love others is not automatic or effortless. Sa katotohanan, napakahirap nga eh. Pero there is always room for growth in love. So kaya doon sa mga bagong kasal dyan sa likod, dapat patuloy na kinikilala yung iyong kapartner. Patuloy na inaalam yung kanyang love tank, yung kanyang love language para mapuno yung love tank niya. Dahil laging merong puwang para mas ma-inlove pa tayo ng gusto sa ating minamahal. Parang ganda ng smile mo, Jerome. So, ang tanong sa atin ngayon, paano ba natin maisasagawa ang pagmamahal na utos sa atin? Paano natin maipapakita ang pagmamahalan sa isa't isa? Now, we often think that love is a sentimental, more of a feeling. So we need to remember the biblical definition of love. Biblical love is a self-sacrificing, caring commitment that shows itself in seeking the highest good of the one loved. So lagay natin sa mas practical na pamamaraan. Unahin na natin yung mag-asawa. Sabi nga natin, yung pagiging Kristiyano, una tigit sa lahat, dapat yan nagmamanifest dun sa loob ng tahanan. Agree ba kayo dyan? Hindi ko makakalimutan na meron akong dinalaw na isang kabataan before. Tapos sabi ko, bakit hindi ko ma-attend ng church? Sabi niya, ba't ako atin dyan? Napaka-ipokrito ng magulang ko. Pag nando sa loob ng church, napaka-godly, pero dito sa bahay, iba yung ugali. Di ba nakakalungkot? So kaya yung pagiging Kristiyano natin, dapat unang makita doon sa loob ng ating tahanan. Simulan natin sa mag-asawa. Ano yung utos sa atin bilang mga lalaki? O mga lalaki, anong utos sa atin? Parang ayaw niyong magsalita. Anong utos sa inyo para sa inyong asawang babae? Ayan, mahalin niyo ang inyong asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo. So, ibig daling salita, yung unang pagpapahayag ng pagmamahal, merong willingness to sacrifice. Di ba?
Parang may mga bagay na hindi kayang gawin ang wife mo dahil babae siya, dapat nandun ka. May mga bagay na kinakailangan mong, minsan kasi ang idea, no, parang tayong mga lalaki, pasensya na, hindi ako against sa mga lalaki. Lalaki din po ako, no? Pero yung sinasabi ng Bible, yung nakikita natin, di ba, pagkagaling sa trabaho, anong gagawin na ng lalaki? Yan, nandiyan na, upo na yan, ako yung manunood ng basketball, wala na siyang pakialam doon sa gawain sa bahay. Pero sometimes, no, hindi sometimes nakakalimutan natin na pagod din yung asawa natin buong maghapon. Kaya maganda meron ding pagsama sa mga gawaing bahay. Tandaan mo to, Jerome, ha? No? So pagdating mo sa bahay, wag naman yung parang nakahilata ka kagad. No? Tulungan mo. Kung kaya mong pagaanin yung mga trabaho niya sa loob ng tahanan, dahil mahal mo siya, gawin mo. Okay po? Kasi ang hirap mahalin, mahirap sabihin na mahal kita, pero bahala ka sa buhay mo. Ako sa totoo lang, hindi ko matiis si Rosel na nahihirapan . Totoo po yun. Kaya ang ginagawa ko, umaalis ako. No? Para hindi ko siya nakikitang nahihirapan. Hayaan, papasok ako sa loob ng kwarto, bahala ka dyan. No? Pero sa babae naman, paano mo siya mamahalin? Paano mo papakita yung pagmamahal mo sa iyong asawa? O sabi niya, pagpapasakop, respeto. Hindi perpekto yung kapareha mo sa buhay. Pero kung talagang mahal mo siya, irirespeto mo siya. Pinakasalan mo na ganyan, ano pa i-expect mo, di ba? So ngayon, talagang ang dapat i-develop yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Tulungan mo siya na ma-develop siya. Huwag mo siyang ida-down sa harapan ng maraming tao. Yun yung nakakalungkot, parang mahal mo pero ipinapahiya mo sa harapan ng maraming tao. Hindi yan pagmamahal, di ba? So ang pagmamahalan, nandoon yung sakripisyo, pagpapasakop, respeto sa bawat isa. Sa 1 Peter chapter 3, pag-uunawaan. Sabi niya, kayong mga lalaki, ituring niyo yung asawa na, ano ba term doon? Weaker vessel. Ibig sabihin, emotional kasi yung wife natin. Unawain natin. Alalayan natin. Tapos maganda yung last part nun upang walang maging hadlang sa inyong mga panalangin. So pangunawa. At sa 1 Corinthians 13:4-7, no, na natin makikita yung description, hindi description no? Parang mas tama pala yung description kaysa sa definition. Ano ba ang tunay na pagmamahal, no? Ang pagmamahal ay mapagtiis, ang pagmamahal ay hindi nagtatanda ng kamalian. Ang dami, kaya wag na natin basahin, ang hirap, no? So, dapat nandoon yung pagsasagawa. More than doon sa sinasabi natin, dapat nakikita sa life natin, mahal kita. Kung yan ang iyong character, ang iyong personality, then handa akong tanggapin yan. Now, I'm not saying na walang room for improvement. Pero hindi mo siya dapat pilitin na baguhin dun sa gusto mo. Kasi ang magbabago sa Kanya ay ang ating Panginoong Diyos. So it is very important in loving our spouse to know his or her love language. Kasi mahirap kapag hindi mo alam kung ano yung kanyang love language. Ang ibig sabihin, ano yung bagay na mas madali niyang maramdaman na siya ay minamahal. May mga babae na ang love language nila is affirmation. Diba, masarap yung kanilang, nagluto sila. Ang gusto nila sabihin mo na, ang sarap-sarap naman na itong niluto mo, kahit na sobrang alat. No? Hindi. Pag ganun pala, wag mong sasabihin na masarap. Kasi laging ganun ang luto niya, mahirapan ka talaga. Pero kung nasarapan ka, sabihin mo talaga na ang sarap, di ba? Appreciate mo yung effort niya. Na pinaglaba ka, pinagplantsa ka, no? Lahat yon sinasabi mo sa kanya. Pero meron din namang love language na word of, service. Parang ang gusto niya, pinaglilingkuran mo siya. Yung iba naman, giving gifts. So, alamin mo ano yung love language ng kapareha mo para nang sa ganun, maramdaman niya na mahal nga ako nito. Kaya nga minsan, merong sinasabi na, mahal kita, pero sasabihin ng babae, hindi ko nararamdaman.
Kasi yung love language niya pala is time. Ang gusto niya magbigay ka ng time sa kanya. Now, I'm not saying na yun lang. Parang generally, hanggat maaari, no, iparamdam natin yung pagmamahal natin sa kanya. Okay po? O sa mga magulang at anak naman, tingnan natin. Yung Bible very clear. Ephesians chapter 6 verses 1 and 2, yung pagpapahayag ng pagmamahal natin, pagrespeto at pagsunod sa ating mga magulang. Ang hirap sabihin na mahal mo ang magulang mo pero binabastos mo siya. Would you agree with that? Parang sa post, no? Ang ganda-ganda ng mga sinasabi mo pero sa bahay, hindi ka mautusan. Hindi pagmamahal yan. Tapos pagka wala na yung magulang mo, sasabihin mo, namimiss ko yung nanay ko, tatay ko. Nung buhay, hindi mo nga pinapansin. So habang buhay pa, iparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanya. At ang pagpaparamdam dyan, respeto at pagsunod. Paggalang. Then, kasama din yung pag-aalaga sa mga magulang. 1 Timothy chapter 5, verses 3 to 8. Sabi ni Apostle Paul, kung matanda na yung mga magulang nyo, tama naman na alagaan nyo sila. At kung kaya ng inyong bulsa, tulungan nyo yung inyong mga magulang. Ako as a parent, wala naman si Caris dito, Parang, sabi ko sa kanila kila Gege, parang, nung sila yung nagtatrabaho na, okay lang na hindi kayo magbigay. Kasi kaya naman namin, pares naman kami nag-work ni Rosel. Pero iba pala yung feeling kapag yung anak mo ang nagbibigay ng kusa. Di ba mga parents? Sorry, magbigay ka na. So parang iba pala yung pakiramdam nun. Hindi mo siya kailangan, pero iba yung pakiramdam na yung mga anak mo, parang dahil siguro gusto nila, naramdaman nila something, so iba rin. Pero sabi ni Paul, yung konteksto, lalo na pag matanda na yung magulang mo. Sa Pilipinas, ang pinaka-problema natin, pag tumanda ang magulang, walang insurance, walang savings, tapos sakitin pa, umaasa lang sa hingi. Tapos yung SSS natin, yung iba tumatanggap lang ng napakababa, kulang pa sa paggamot. So bilang mga anak na nagsasabing mahalin mo o mahal niya ang kanyang magulang, so kung kaya naman natin, ibigay natin. Okay po ba yun? Bakit yung mga parents lang ang nag-yes? Yung mga anak ayaw. So, at ganun din naman sa magulang, siyempre, number one tungkulin natin is to provide for the needs of our children. Kasama rin po rito yung pagdidisiplina. We have this strong connotation now when we discipline our children, we do not love them. In fact, sa kabaliktaran, sa Bible, if you truly love your children, you must discipline them. Sabi sa Hebrews chapter 12, verses 5 to 11, sabi niya, huwag niyong maliitin yung pagdidisiplina ng Panginoon. Kasi yun ay magdadala sa kabanalan. Sabi niya, sino bang magulang ang hindi nagdidisiplina sa kanilang mga anak? Kung hindi ka dinidisiplina, sabi niya, baka hindi ka tunay na anak. So yung love, hindi ibig sabihin na lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Hindi, dahil mahal kita, ayaw kong mapahama ka dito sa bagay na gusto mo. Ako niyo pa idea? So that is true love. So marami pang iba. Pero sa mga magkakapatid, gusto ko rin bigyan ng DN, pagbibigayan, pagtutulungan, pagpapatawaran. Sabi naalala niyo yung kwento ni Joseph, the dreamer. Diba? Grabe yung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, pero in the end, sabi niya, ang ganda ng perspektibo niya. Nag-isip kayo ng masama sa akin, pero iba pala yung plano ng Diyos. Kaya naging madali para sa kanya na patawarin ng kanyang mga kapatid. What is my point? It's very clear. God wants us to love one another. At yung pamantayan ng pagmamahal, kung paano tayong minahal ni Kristo. Naalala niyo po kung kailan tayo minahal ni Kristo? Nung tayo'y mga kaaway pa, nung tayo'y mahina pa, nung tayo'y mga hindi pa kaibig-ibig. Totoo na iba-iba yung personality natin. Totoo na iba-iba yung pag-uugali ng bawat isa. Pero hindi yan dahilan upang hindi mo mahalin ang iyong kapwa.
Sapagat every time na tayo ay nagmamahal, hindi lamang tayo nagmamahal for the sake na meron tayong makuha sa Kanya. Nagmamahal tayo dahil yun yung gusto ng Diyos sa bawat isa po sa atin. And by the way, to the parents, no? At para sa lahat na rin, pwede nating sabihin, a biblical love is a commitment. Pero yung commitment, hindi nangangulugan na walang damdamin. It is a caring commitment sa bawat isa po sa atin. In other words, biblical love involves delight, not duty. Tingnan niyo po yung mga magulang. Parang kahit na anong hirap para alagaan ng anak, di ba hindi nagbabago yung pagmamahal niyan? Ngayon nga maganda, ang dami ng mga instant na pwedeng gawin eh. Pero nung panahon mo, Meg, di ba, medyo mahirap pa. Yung magtitimpla pa naman. Gigising ka ng madaling araw, magtitimpla ka, di ba, lahat. Noon talagang kakargahin mo. Ngayon, ang dami mo ng mga gamit na pwedeng gawin. Lahat yun ginagawa niya na minsan, ang balik pa ng anak, hindi maganda. But still, dahil yung love niya is caring commitment, no? Parang okay lang. Kahit siya nahihirapan, hindi nagbabago yung kanyang pagmamahal. At yung pagmamahal na ito, sabi nga, no? Hindi lang to isang attitude. It is not just an attitude, but an action. Parang, ang hirap sabihin mo na mahal kita, pero wala kang ginagawa para dun sa iyong minamahal. Kaya nga, ang tunay na pagmamahal, sometimes, no, kinakailangan mo pang mag-sacrifice. At ulit, una itong ginawa ni Kristo sa bawat isa po sa atin. At alam natin na hindi madali itong utos na ito. Dahil una na, hindi ito yung kalikasan natin. Subalit kung hahayaan natin si Kristo, hayaan natin ang banal na Espiritu na kumilos sa ating buhay, tayo ay makakasunod sa utos ng Diyos. Love one another. So that is the mandate for all of us. Second is the motivation to love. Last week, ilang oras si Pastor? Alagay naman magpatalo tayo, di ba? So, patagalan ngayon to. So, the motivation to love. Going back to the passage that we have read a while ago, sabi doon, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Look at this. Interesting po ito sa pagkakasulat sa original na salita. Ang sinabi rito, agapetoi, agapomen. Ano ibig sabihin yan? Yung pagkakasulat niya, ang ibig sabihin, those who are loved, sabi niya, let us love. Kung naramdaman mo, ikaw ay minahal ng Panginoong Diyos, naranasan mo yung pagmamahal ng Panginoong Diyos, now it is your turn to love other people. Kaya pag tinignan ninyo yung susunod na passage, no? Chapter 4, verse 7, ito yung utos. Pagdating ng verse 11, ano sabi doon? Since God so loved us, we also ought to love one another. So yung pamantayan ng pagmamahal, no, sabi ng Panginoong Diyos, magmahalan kayo sa isa't isa. Kasi sa unang banda, minahal ko na kayo. At ngayong naranasan ninyo yung pagmamahal ko na dalisay, at patuloy na naranasan ninyo yung pagmamahal na yan, then iparamdam nyo naman din yan sa iba. So hindi tayo inuutusan ng Panginoong Diyos na hindi niya ginawa nung una. In fact, sa lahat ng utos, kung mapapansin ninyo, unang ginawa yan ng Panginoon sa bawat sa atin. So nung sinabi niya na love one another, maliwanag na una itong ginawa ni Kristo sa bawat sa atin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, sinasabi mo lang yan. Kasi una niyang ginawa, nung time na hindi tayo kaibig-ibig, minahal niya tayo. Now, the question for us this morning is this. Naranasan mo na ba yung pag-ibig ng Diyos? Kasi kung hindi pa, no, pwede nating sabihin na, oo nga, kaya ka siguro nahirapang magmahal dahil hindi mo pa nararanasan yung dalisay na pagmamahal ng Diyos. Pero kung naranasan mo na yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa iyong buhay, wala kang dahilan
para hindi magmahal. And I believe this is also the reason why God commanded us to love even our enemies. Dahil una tayong minahal ng Diyos nung tayo'y mga kaaway pa niya. Can you imagine that, no? The command for us men, no, is to love our spouse. Tapos sabihin mo, ang hirap mahalin, ang kulit kasi, di ba? Ayaw pa magpasakop. O di ituring mo kaaway. Di ba? Pero ang utos sa'yo, mahalin mo ang iyong kaaway. Kahit saan ka pumunta, hindi nagbabago yung utos. Tayo ay magmahalan. So the first motivation for us to love one another is that we ourselves experienced the love of God. We are loved, so let us love. Di ba sa mga psychology, parang sinasabi nga nila, parang hirap magmahal ang isang tao kung hindi niya naranasan yung pagmamahal na yon nung kanyang kabataan. At totoo naman yon, mahirap, no? Pero kung naranasan mo na yung pagmamahal ng Panginoong Diyos, yun yung magbibigay sa iyo ng motivation to love other people. Ako po ay lumaki sa isang pamilya na walang pakialamanan. Very strong yung mga personalities, lahat naming magkakapatid yata. No? Sa katotohanan, nung kabataan ko, parang pag nag-meeting yung family namin, magtatapos yan na nag-aaway. No? Parang sa Senado lang, parang makapangatwiran lang, pero walang laman. Basta hindi ako magpapatalo sa iyo. Parang ganun ang idea. But when I became a Christian, I realized, no, hindi ito yung design ng Panginoong Diyos sa family. So nung kinasal kami ni Rosel, nag-start kami magkaroon ng reunion. And praise God, no? Ngayon, yung mga kapatid ko, very loving. Noon wala sa amin nagbebeso-beso. Noon wala sa amin nagsasabi ng I love you. Noon walang nangangamustahan. Bahala ka sa buhay mo. Kaya nga nagkaganito ako eh. Pero dahil sa pag-ibig ni Kristo, at ngayon unti-unti nakakilala yung mga kapatid ko, minsan naiinggit ako dahil makikita ko, nandun na naman sila sa isang lugar, ako lang naiiwan. Kasi lumalakad sila Sunday. Eh, syempre, nasa church ako, alagay namang iwanan ko to, di ba? Pero natutuwa ako dahil, di ba, kung noon, puro away, ngayon, nandun yung pag-unawan, pagmamahalan. Why? Dahil nga sabi natin, kung naranasan mo yung pag-ibig ni Kristo, dapat iparanas mo rin yan sa iba. And then, the second motivation for us to love one another is that, sabi po doon sa salita, let us love one another, for love is of God. So, yung emphasis dito ni Apostle John, na mahalin yung ibang tao, sabi niya, sapagkat ito ay katangian, o yung pagmamahal mismo, galing mismo sa ating Panginoong Diyos. In fact, pag tinignan mo yung buong aklat ng 1 John, very powerful yung binibigay na mga salita ni Apostle John para bigyang diin na bilang mga Kristiyano na tumanggap ng pagmamahal ni Kristo, no, at ibinigay sa inyo, pinaranas sa inyo yung pagmamahal na yan, ngayon magmahal kayo o magmahalan kayo sa isa't isa. Now, pinapakita niya rito bakit ito importante. If love is of God, then those who claim to be born of God, sabi niya, and claim to know God, must be able to love one another in the body of Christ. If we claim that we know God, no, sabi niya ganyan, o dapat, dahil yung Diyos na kilala mo ay nagmamahal sa iyo, dapat ngayon magmahal ka rin. In fact, yung salitang know dito, hindi lamang to intellectual. This is a experiential knowledge. Kilala mo ang Panginoong Diyos, na-experience mo yung pagmamahal niya, no? Yung pagkilos niya sa iyong buhay. So ngayon, ito yung nagbibigay sa iyo ng motivation. Mahalin mo rin ang iyong kapwa. So with this, pwede nating tanungin, meron bang dahilan para hindi tayo magmahalan? Sabi sa John chapter 13, verse 34 to 35, yung binasa natin kanina,
A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my, what? Disciples, if you love one another. Madaling sabihin na tayo ay sa Diyos. Madaling sabihin na kilala natin ang Diyos. Subalit maliban na makita ng mundo ang katangian ni Kristo sa ating buhay, una na ang pagmamahalan, hindi sila maniniwala. Kaya nga sabi natin kanina, no, unconsciously, iniiwan natin yung pagiging Kristiyano natin dun sa loob ng iglesia. Nakalimutan natin na more than parang mas marami yung oras na nandun tayo sa labas, sa workplace natin, sa community, at ganun din sa family natin. At yung pagiging Kristiyano natin dapat nagmamanifest saan man tayo naroon. Kaya nga minsan kung nandun tayo sa office, naiiyak ka pang sabihin na Kristiyano ka. Bakit? Baka hindi nakikita yung pagiging mananampalataya. The way we transact with our businesses, no? Dapat nakikita yan sa pagiging Kristiyano. Marami naman sa inyo nakakalam na nag-grab ako di ba? Ang lagi kong prayer na pag umaalis ako, Lord, sana po maging channel of blessings ako doon sa mga pasahero. And there was a time pinakita ko kay Rosel yung mga comment, no? Nakakataba ng puso. Ang pangit ng driver, parang ang baho nung gano'n. So, I hope and pray na kahit saan tayo pumunta, makita si Kristo sa buhay natin. Una na sa loob ng tahanan. At sa trabaho natin, makita nila, itong tao na to kakaiba ito. Alam niyo, pinakamasarap, yung nasa ibang lugar ka, tapos sasabihin nila sa iyo na, hindi ka Katoliko, Siguro Muslim ka kasi sa ang sarap na meron silang makitang kaibahan sa iyo. Di ba? Kasi iba ka na kasi ngayon di ba? Sabi niya, those who are in Christ are new creature. All things have passed away, behold, all things are become new. So supposed to be nakikita yung pagbabago na yon. At ang unang dapat na makita, pagmamahal. So that is the motivation for us. Number one, sabi niya ganyan, binahal ka, naranasan mo, magmahal ka. Pangalawa, sinasabi mo, nakilala mo ang Diyos. Mahal mo ang Diyos. Pakita mo. And thirdly, sabi sa inyo, pinilit ito, the manifestation of love. So we have seen the mandate, love one another, the motivation, and lastly, the manifestation of love. Look at 1 John 4:7 and 8. Beloved, let us love one another, for love is of God. Ito, mabigat po ito. And everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Kung yung nagmamahal ay anak ng Diyos at kilala ang Diyos, sa kabilang banda, yung hindi nagmamahal ay hindi kilala ang Diyos. At ito yung maliwanag na sinasabi ni Apostle Pablo, o Apostle Juan, sa talatang ito. The mark of the world is hatred. But the mark of the church with a Christ-centered life is love. Alam niyo po, nakakalungkot sa panahon natin ngayon, parang lahat active sa social media, di ba? Ako rin po, active din ako. No? Pero isa sa mga paborito kong gawin pag sa social media, manood ng NBA. At nakakagulat kapag nakita mo yung, lalo na naglalaban ng Lakers at saka yung Warriors. Minsan nga kahit hindi sila naglalaro Tapos ang isa sa mga, ewan ko ba't ka natutuwa kung basahin yung mga comments doon. Magugulat ka saan kumukuha ng galit yung mga tao. Kung meron sa inyo nagbabasa noon, alam niyo yung sinasabi ko, di ba? Parang grabe, personalan, iba yung galit. Wag na nating isama yung politika kasi mas matindi dyan di ba? Pero magugulat ka, talagang sobra yung galit. Hindi ko alam kung saan nagagalit ang galit na yun sa mga tao.
road rage, lahat yan. Now, sabi ng Apostle John, no, yung mga tao na nagsasabi nilang anak sila ng Diyos, kilala nila ang Diyos, dapat kakaiba yung buhay nila. Hindi buhay na puno ng galit, kundi buhay na puno ng pagmamahal kay Kristo. Sabi niya, and knows God. Sabi natin kanina, yung knows, no, ay knowledge by experience. Kung na-experience mo yung love ng Panginoon, na-experience mo kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos, kung gaano ka-gracious, merciful ang Panginoon, then dapat yun din naman ang nakikita sa buhay ng bawat sa atin. Dahil kung hindi yun ang nakikita sa buhay natin, napaka-clear nung sinabi ni Apostle John, hindi mo kilala ang Diyos. If I were to ask you this morning, do you know God experientially? Nakikita ba sa life natin yung pagkakilala natin kay Kristo? Sabi niya, yun yung basihan. Siguro kaya sabi ng Matthew chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Lalaling sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kasi yung gawi ng buhay malayo doon sa pamantayan na gusto ng Panginoong Diyos. Pagmamahal. Mga kapatid, kamusta ang pagmamahalan sa isa't isa? Una sa pamilya, biologically, at pamilya dito sa iglesia. Nakikita rin ba yung pagmamahal natin sa workplace, sa community, o tayo yung isnabera doon sa barangay? Hindi ko naman sinabi na batiin nyo lahat, hindi naman kayo tatakbo ng pwesto sa politika. But my point is, pag ginitian ka, gitian mo din. Di ba? Mahirap na sabihin, ako ay Kristiyano, pero hindi nakikita si Kristo sa aking buhay. The false teachers claimed they know God in secret. Pero sabi ni Apostle John, no? Hindi. Ang tunay na nakakilala sa Diyos ay yung taong nagmamahal. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Parang ang pinaka-main point dito ni Apostle John, yung karakteristik ng magulang nakikita doon sa anak. Di ba totoo yun? Pag tinignan ninyo, alam ba si Suri, pag tinignan, may pagkakailan nyo bang anak to ni Meg at saka ni Peter? Hindi naman di ba? Kasi may mga gawi yan na talagang makikita mo sa mag-asawa. Pero si Yael, ang bait hindi ko makita doon sa mag-asawa. Parang, di ba? Parang, yung totoo, di ba? Parang, minsan yung pagkain, minsan yung pananamit, lahat, yung gawin nila makikita. So, yun yung point ni Apostle John. Parang, if we claim that God is our Father, ang tanong is, yung characteristic ba ng Ama nakikita sa buhay natin? So, kaya sabi niya, if we say that we know God, and yet, no, we hate our brothers, sabi niya, we are liars. And liars go to mall. Go to mall. Yun yung sinasabi ni Apostle John, maliwanag. Pagdating doon sa verse 40 to 21, no? 20 to 20, wala yata ako neto. Pero sabi rito, whoever claims to love God, yet hates a brother or sister, is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. Anong ibig niya sabihin? Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Pero hindi mo matutunang mahalin yung kapatid mo na nakikita mo. Yung Diyos na hindi mo nakikita, sabi mo, mahal mo. So kaya pag tinignan mo yung passage, talagang yung diin, to love one another, ganun na lamang. Una na dahil minahal ka ng Diyos. Pangalawa, ang tunay na nagmamahal ay sa Diyos. At ngayon sabi niya, hindi mo pwedeng dayain yung katotohanan na ito. Now, I know, hindi madali ang magmahal. Agree?
Kaya nga may Holy Spirit. Kaya nga may biyaya ng Panginoong Diyos. Kaya nga tayo binago ng Diyos. Dahil hindi yun yung kalikasan natin. Pero ang tanong is, are we willing, no, na magpasakop doon sa kalooban ng Panginoong Diyos? Living a Christ-centered life is a life of love. Since God is love. At yamang tayo mga anak niya, no, dapat tayo ay magmahal din at patuloy na lumago sa pagmamahal. Doon sa following verses, ng verses 7 to 8, pagdating doon sa 9 and 10, pinakita ni Apostle John yung application nung sinasabi niya na magmahalan tayo sa isa't isa. Dahil ito yung utos ng Diyos. Verse 9, ibinigay ng anak o binigay ng Diyos yung kanyang anak na si Jesus para tayo ay maligtas. Sa madaling salita, pinaramdam niya sa atin, pinakita niya sa atin, ano yung tunay na diwa ng pagmamahal. Kahit na hindi tayo kaibig-ibig, minahal tayo ng Diyos. At ngayon sabi niya, kayo naman ang magmahalan sa isa't isa. As we go back to our workplace, bukas, pag-uwi natin sa ating mga tahanan, o saan man kayo pumunta, I hope and pray that people will see Christ in us. Merong awit, sabi niya, let them see Christ in me. Let them see Christ in me. And I hope and pray that would be the prayer of each one of us. And by God's grace, yun din yung makita ng mga taong nakapaligid sa atin. Thoughts to ponder. Anong nais natin gawin ngayon? Paano natin i-apply itong bagay na ito? Number 1, how can you show your love to your spouse and children? Malapit na yung Hearts Day, no? Meron na ba kayong naisip? Magastos ba yung naisip mo? Bigyan kita ng tip na mas mura lang, no? Diyan lang sa tabi-tabi, no? Pero ang point is, hindi naman grandiose ang kinakailangan eh. At hindi lang naman February 14. Bawat araw ng iyong buhay, dapat maparamdam mo sa iyong kapareha ang pagmamahal. Alam niyo, yung simpleng text lang na nandito na ako sa work o pauwi na ako, ay malaking bagay. Di ba? Doon sa mga anak, isa sa mga reasons ba't kayo binilhan ng cellphone? Para sa communication. Makapag-communicate naman kayo sa inyong magulang. No? Yung iba nakaplan pa no? Tapos sasabihin, wala akong signal dito. Pero if you truly love, no? Sabi nga, isa sa mga pagpapahayag niyan, yun lang, open communication. Sa mga asawa, no? Sabi nila, ilang segundo yung mahal na yakap? 20? 20 ba yan? 20 seconds? No? Pagising nyo sa umaga, yung hindi pa kayo nagtutoothbrush, yakapin mo yung asawa mo, tapos, ang sarap. Ramdam niya talaga yung pagmamahal. Hindi, pagyakap daw, seriously, sabi na, ang laking bagay daw niyan na niyakap mo yung kapareha mo ng 20 seconds, no? Parang nakaka-relax daw yan eh. And at the same time, feeling love talaga yan. Kailangan po yan. Number 2, children, how can you show your love to your parents and siblings? Ito, mahalaga po ito kasi parang, pero napansin ko lang, pag bata pa nag-aaway-away palagi yan eh, di ba? Pero pag, di ba, Jen, natawa ka Mel, di ba, Meli? Pero pag tumatanda na yan, nagmamahala na ng gusto yan. Pero hindi pa rin maiwasan yung mga samaan ng loob eh. Nandiyan pa rin yan kasi tao tayo. But I hope, no? Pag-pray natin, sa biyaya ng Panginoon, ayusin natin. Okay po? And then, how can you show your love to your co-workers? Meron ba kayong co-workers na may-ari ng kumpanya? Co-owners? Pag-pray nyo na lang. Sabi ng Bible, di ba? Love your enemies, pray for them. No? Pero this seriously, ang laking factor pala na
sa loob ng workplace o sa workplace, no? Makita yung kaibahan na meron tayo. Maraming tao na ayaw magpaka-Kristiyano o ayaw maging Kristiyano kasi yung nagsasabing Kristiyano, hindi nila makita yung pagiging Kristiyano. And lastly, how can you show your love to your brothers and sisters in the Lord? So isip tayo, ano bang pwede kong gawin para maparamdam ko na mahal ko siya? Tanong, kilala niyo ba yung katabi niyo ngayon? Pero doon sa asawa niyo, imposible namang hindi niyo kilala yan, di ba? Kilala niyo ba? Nasa likod, kilala niyo ba yan? Ayan, kilalanin niyo mamaya. Merong kanta na we say that we love our neighbor, but don't even know their names. Di ba? I love you, pero ano nga palang pangalan mo? So kahit dito lang sa church, sana makilala natin ang bawat isa. So this is the message for us this morning, love one another. Dahil una tayong minahal ng Diyos. Dahil ito yung tanda na kilala natin at tayo ay sa Diyos. At bilang mga anak ng Panginoong Diyos, makita yung tunay na diwa ng pagiging anak niya. Sa pangalan ni Jesus, nawa patuloy na mabigyan natin siya ng kalwalhatian. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa iyong buhay na salita. Pagpalain po ito. At nawa, sa inyong biyaya tabag, patuloy na turuan mo kaming magmahal. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa pagpapadama ng iyong biyaya tabag. Salamat na sa kabila ng maraming pagkakataon na nasasaktan namin ang iyong damdamin, kailanman hindi nagbago ang iyong pagmamahal sa amin. Ito rin po yung panalangin ko sa bawat sa amin ngayon. Matutunan namin ang tunay na diwa ng pag-ibig na nagmumula po sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus na ang panalangin. Amen.